May opening statements ba yung iba pang mga kasama rito? Yes, Sen. Chair Rafi, you have the floor. Thank you, Madam Chair. During the previous hearings on this committee, it was established that Banban Tarlac dismissed Mayor Alice Goo and her so-called siblings, Sheila and Wesley, became instant Filipino citizens through fraudulent means. They were able to secure an authentic birth certificate, Filipino birth certificate, through late registration, and eventually were able to secure a Philippine passport. Now, recently, the NBI reported that there are about 1,200 birth certificates that were issued to Chinese citizens, Filipino birth certificate to Chinese citizens, that came from a town in Davao, if I'm not mistaken, that's Santa Cruz town, in Davao del Sur, your town. And every year, the Bureau of Immigration has been intercepting Chinese nationals who attempted to come in and go out of the country using Philippine passport every year. Matter of fact, in 2023, umabot po sa 17 ang na-intercept ng immigration. 2024, 15 ang intercept ng immigration. Now, it is very obvious that we have an immigration crisis, a clear and present danger to our national security. Ilan pa kaya mga Alice Goo na meron ngayon sa ating bansa na perhaps holding a low-profile position in our government and private institution. Low-profile position, but sensitive and important position. This is really a serious national security issue na may be part of a sleeper cell from an enemy country. Maybe the NSA or the NICA or the ISAP might want to look into this. Ang malaking tanong ngayon, ano na nangyari dun sa mga nahuli o na-intercept ng immigration ng mga Chinese nationals na may hawak ng Philippine passport? Sila ba ay naimbestigahan? At meron na bang nakasuhan na taga local civil register's office na kung saan nagmula ang pagpapile ng rate registration? Meron na bang nakasuhan at na-convict ng mga taga Philippine Statistic Authority? Meron na ba? Ang tagal na pinag-uusapan ito, ang tagal na paulit-ulit nangyari ito, and yet, wala pa tayo nababalitaan na may nakakasuhan at meron ako convict. Now, let's continue talking about national security threat. Nitong March 20, 2024, this year, during a Blue Ribbon Committee hearing, I sounded the alarm. I sounded off the alarm na isang national security issue na dapat tutukan natin ay itong ating mga airport. Dahil wala tayong tinatawag na General Aviation Terminal o yung terminal na nagpo-process ng mga pasahero na sakay, palabas o parating ng ating mga airport, sakay ng chartered planes. Kasi nga po, unlike sa mga passengers sa commercial planes, itong mga VIP passengers sa mga chartered plane, hindi po dumadaan ito sa frisking, sa x-ray, nothing. Mula sa kanilang SUV
papasok ng gate ng NAIA. And then, diretso na agad sa aeroplano. Very convenient. Walang kapkapan, walang x-ray, kung ano-anong. I'm sorry, that was February 2020 nga pala, not March. And then, walang kapkapan. So, pwede silang magpuslit na mga kontrabando. At pwede silang tumakas. Fugitives can easily skip out of the country unnoticed. Maybe that's what Alice Go did. An example is the Dargani siblings na muntik na rin sana makapuslit sa Davao Airport, papuntang Malaysia, through a chartered plane. Had it not been for the Immigration and OSAHA, the Office of the Senate Sergeant at Arms, napakaraming mga bagay na dapat ginagawa ng otoridad long time ago. Pero ngayon lang tayo nag-iingay dahil si Alice Go ay isang high-profile, prominent personality. Dapat noon pa kumikilos natin mga otoridad, the NBI, the PNP, the Immigration, file left and right cases. Sana meron namang nakulong. Pero bakit wala? Paulit-ulit na lang tayo at wala pa rin nakakasuhan. Siguro, I want to hear from the NBI, particularly, mamaya, ilan na po ba ang inyong nakasuhan at napakonvict sa korte na mga miyembro ng sindikato sa Local Civil Register's Office, miyembro ng sindikato sa PSA. Maraming salamat, Madam Chair. Okay, mga kababayan, hindi nyo ba napansin yung ginagawa ni Senador Rapi Tulfo? Pangkalahatan na problema. Yung solusyon niya, yung pangmatagalan. Bakit? Bakit ko nasabi yan? Dahil ang tinitira niya po dito, yung mga ahensya ng ating pamahalaan na kung saan doon na dapat sila po ay nagbabantay, di ba? Sila po dapat yung namamahala na hindi dapat makalabas yung mga tao na may mga kaso, may mga wanted na to, hindi dapat sila nakakatakas, di ba? Kaya nga sila nandiyan dyan sa isang ahensya na yan tulad ng NBI, PNP, BI, di ba? PSA, lahat po yan dahil dyan naman yan kunik-kunik na kasi yan di ba? Hindi makakapasok yung Chinese dito kung hindi pinapasok ng BI, di ba? Hindi makakakuha ng certificate kung hindi binigyan ng PSA, di ba? Ibig sabihin mga kababayan, yung ginagawa dito ni Senador Rapi Tulfo, napakaganda kasi nga lahat ng ahensya gusto niyang itama, di ba? Para po sa atin lahat ito. Maniwala kayo sa hindi, tayo po ang makikinabang dito. Hindi lang po si Tulfo, sa totoo lang. Ang mga susunod na mga henerasyon natin, di ba? Sila po ang makikinabang dito kung sakali maayos po itong mga na to. Dahil kung hindi po ito maayos mga kababayan, magpatuloy itong mga nakakatakas na mga sindikato na to, itong mga masasama na to. Maniwala ko sa hindi, tuloy-tuloy po magpapatuloy po yung korupsyon dito sa Pilipinas. Hanggang sa sila po ay, tayo po lahat na ay mawala na dito sa mundo. Tuloy-tuloy po ang korupsyon na yan. Kasi nga, mana-mana na po yan. Mana-mana na po yan. Ito, madali lang pala di ba? Lalong-lalo na yung mga nasa government natin. Hindi naman nagre-retired mga yan Magre-retired lang po yan kung mayroon ng kapalit. Diba? Halimbawa, ako, matagal na ako sa gobyerno. Diba? Katulad ng mga PSA, yung mga ganyan, NBI, siyempre ang napapalitan lang naman dyan yung mga head, diba? Diba? Mga director, yan lang naman napapalitan dyan Pero yung mga staff na yan, mga mula sa vice, pababa, hanggang janitor, nananatili po yan dyan mga kababayan. Nananatili po yan. Hindi po yan napapalitan na pag sinabi na mapalitan yung director, mapapalitan lahat ng tao. Hindi po. Katulad ng Senado. Mga senador lang po ang napapalitan. Hindi po yung mga staff na mga sergeant at arms dyan. Hindi po sila napapalitan dyan.
Kaya ang ibig sabihin mga kababayan, dapat maayos po talaga yan. Tama ito si Senador Rapi Tulfo. Tama ang kanyang ginagawa dito. At hindi lang si Senador, yung iba pang mga senador dyan, na ang iniisip po talaga nila yung panghabang buhay na solusyon talaga. Hindi yung ngayon lang dahil mayroon high profile. Diba? Hindi yung mag-iimbestiga tayo ngayon, pag napakulong na natin yung tao na yan dahil may ginawa, papalit na naman ng panibagong gagawa ng kalokohan. Hindi dapat ganun mga kababayan, ha? Kaya nako, napakaganda ng ginagawa ni Senador Rapi Tulfo. Ang dami nagsasabi diyan na ano ba yan si Tulfo, bakit lagi gobyerno tinitira? Mali po kayo mga sir. Hindi po tinitira, gusto lang po ayusin ni Senador Rapi Tulfo para po ito sa ating mga susunod na henerasyon. Yun lang yun eh. Hindi porke tinitira mo okay na. Hindi porke tinitira mo ayaw niya na, parang kontra na. Hindi. Gusto niya itama yung mali para sa susunod na mga, di ba, mga empleyado, kasi manamana kasi yan eh. Malapit na akong mag-retire. Anak, bilis-bilisan mo na, magtapos ka na sa pag-aaral. Magre-retire na ako, ano ba? Ikaw ang papalit sa akin. Ganun yun eh. Alam na natin yan. Kaya nga pansinin nyo, may natatanggap ba, may nakakapasok ba na nakapagtapos sa pag-aaral dyan sa mga ordinaryong school lang? Wala. Ang nakakapasok dyan sa mga government na yan, sila yan, ha? Mana-mana yan, kaibigan, kamagat. Anak, ano ba? Magtapos ka na sa pag-aaral na dahil ikaw ang papalit sa akin dito, ha? Ano yun? Ay nako.